Sabi nga nila, sa hinaba-haba man ang posisyon, sa simbahan din naman ang tuloy. Kahit saan sa simbahan, papakasal lang kita, basta kasama lang kita. Till death do us part, ika nga. Kung may pagkakataon na mabigyan tayo ng pangalawang buhay, ikaw pa rin yung pipiliin ko. At kapag nakita na si the one, iisa lang ang hantungan. Ano pa ba? Siyempre, kasalan. Meron man o walang tradisyon, hindi po ako natatakot magpakasal sa kanya. Kasi siya lang po yung tumanggap sa akin, nagmahal at grabe yung effort niya sa relasyon namin. Pero paano kung ang okasyon na dapat puro kasiyahan, mapalitan ng lungkot at panghihinayang? Sana nandun pa siya, malakas pa siya. Yung parang kumbaga talagang almost perfect yung magiging wedding sana namin noon. Nandun pa siya. Tara na't kiligin at ma-in love dahil Hunyo na, kasalan na. Para sa episode natin ngayong gabi, I wonder, ano-ano ang paniniwala ni Juan tungkol sa kasal? Ang kasal, isang selebrasyon na dapat ipinagdiriwang. Pero paano kung ang dalawang nagmamahalan, muntik nang mapunta sa bingit ng kamatayan? Ang mag-asawang sina Hero at Ann, muntik nang maudlot ang happily ever after. Bakit kaya? Isa lang naman ang sinasabi ko sa kanila, bawas-bawasan na yung paglalayas. Kung pwede, yan lang muna sa bahay, parang alam mo na kasabihan ng araw, pag malapit na ikasal, malapit sa aksidente, kaya mag-relax lang, chill lang kayo, bahay lang muna. Hindi naman nakinig. Nagkakilala ang dalawa sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Ako po kasi is company nurse sa company kung saan po nag-work si husband. Sa hindi ko rin alam na kadahilanan, sinave ko kasi yung pangalan niya sa cellphone ko. Siguro in case of emergency na rin, pag kailangan ko ng asawa. So, doon nagsimula lahat. Naging masaya ang relasyon ng dalawa. Kaya naman makalipas ang ilang taon, kanilang napagdesisyonan na magpakasal. Pero ilang araw bago ang kasal, sinubok na agad ang tibay ng kanilang relasyon. Dahil ang nooy soon-to-be-wed na si Hero at Ann na aksidente ilang araw bago ang kasal. Yung araw na yon, nung pauwi kami, hindi yun yung usual na route na dinadaanan namin. Tapos yung daan na yon medyo dilim na area. Tapos medyo pababa yung dinadaanan. Bali doon ako nag-out of control na doon sa manibela ng motor. Siguro nga dahil malapit na rin yung day ng event. Kasi somehow naisip ko matagal na rin naman kaming nagmumotor. Parang sa dami-dami nung araw na pwede kaming maaksidente. Pamahiin daw na matatanda, lapitin ng aksidente ang ikakasal lalo't ilang araw na lang bago ang araw ng kasalan. Totoo man o hindi, para kina Hero at Ann, wala raw makapipigil sa kanilang pagmamahalan. Kaya naman kahit na fresh pa ang mga sugat sa mukha ni Hero, ang kanilang kasal tuloy na tuloy pa rin. Mahirap at ginawa. Sasamahan kita hanggang dulo. Ito pa rin natin mga pangarap natin. Actually, hindi ko na naisip yung wedding. Mas iniisip ko lang siya, kung kamusta siya. Madami na rin kasing nagsabi na i-move. Para sa akin, parang mas importante sa bride. All eyes sa bride eh. Sa akin okay lang naman, hindi ko na inisip yung mga sugat and all. Hindi natin inaasahan yung nangyari. But still, thank you pa rin. Kasi eto na, dito na tayo. Sobrang hinihintay natin yung araw na to. Inisip ko na lang mukha akong action star kasi may bandage ako sa mukha.
Tapos, kailangan ko mag-shades. Siguro, isang pagsubok yon. Naisip namin na siguro walang makakapigil sa pagmamahal talaga. Kung may pagkakataon na mabigyan tayo ng pangalawang buhay, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Sa dinami-dami ng taong makikilala natin sa araw-araw, posibleng isa raw dito ang nakatadhana para sa atin. At kapag nahanap mo na ang iyong the one, dapat hindi mo na pakawalan. Pero bago ang kasalan, may mga pamahiin tayong pinaniniwalaan. Isa nga rito, tila may halong pangamba at takot. Ang tawag dito, sukob. Dalawang taon ng kasal ang mag-asawang sina Carmina at Brian. Ang mismong araw nga ng kanilang kasal ang kanilang 5th anniversary bilang mag-boyfriend at girlfriend. At para raw drama sa pelikula ng kwento, nagkakilala raw kasi sila dahil mismo sa ex ni Carmina. Kasi may samahan sila ng motor. After silang mag-break, siguro after 2 years, no, doon ko siya na-start na i-like yung photo sa Facebook. Diba? Puso-puso lang. At ang inakala ni Carmina na trip-trip lang, pang road to forever na pala. Kaya naman makalipas ang 2 taon relasyon bilang magkasintahan, niyaya na ni Brian ang kasal si Carmina. Pero tulad ng kanilang ride, ang road to forever ng kanilang relasyon, may bahaging smooth na smooth at mayroon ding matitinding lubak. Ang kanilang kasal, ilang beses na udlot. Not once, not twice, but 4 times. At sa huling pag-reschedule nila na ginawa pa nilang 1 taon ng allowance para sa naisure mas hindi nila inasahan ang naganap. Ilang araw bago ang kasal, ang ina ni Carmina binawian ng buhay. Labis na kalungkutan man ang kanilang pinagdadaanan, itinuloy na rin ni Carmina at Brian ang kanilang kasal. Mahirap na rin kasi itong i-cancel, lalo't ilang araw na lang ang pagitan. Sa ngiti pa lang ng magulang ko kasi okay na sa akin. Kasi tinitignan ko talaga yung family ko. So yun nga. Kaya nung pagbukas ng pinto ng baraswain, hindi ko napigilan umiyak. Kasi naalala ko agad yung mother ko na sana nakangiti rin siya, nag-aabang doon sa akin. Dahil sa kanilang naging desisyon, marami naging haka-haka ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. At ito raw ay dahil sa sukob. Bukod pa sa kilalang sukob sa kasal ng magkapatid, mayroon ding sukob sa patay. Kung saan mamalasin di umano ang magpapakasal sa parehong taon na may kamag-anak na namatay. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Carmina at Brian bago matuloy ang kanilang kasal, nananatili naman daw matibay ang kanilang pananampalataya. Mas tumibay nga rin daw ang kanilang pagsasama dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Kung mayroon man daw panghihinayang si Carmina, na kung saan nabuhay pa ang kanyang ina, maabutan daw nito ang kanyang magiging apo. Every night na walang kaano-ano na bigla akong iiyak, nami-miss ko yung mother ko na sana kung nandito ka, yung parang sayang di mo naabutan yung magiging apo mo sa akin. Susunod sa I Wonder! Agaw atensyon nga online ang kasalang ito sa Iloilo. Paano ba naman tila may nagsasabong na itak, ilang hakbang lang ang layo sa bagong kasal? Maganda yung naging epekto niya sa amin. Binigyan niya kami ng masayang pagsasama. Kilala sa buong mundo ang Sinulog Festival sa Cebu. Sa makukulay at magagarbo nitong costume. At masayang parada ng sayawan. Pati mga turista dumarayo. Lahat ng ito handog pagunita para sa kanilang patron na Santo Niño.
Pero alam niyo ba mga ka-wonder, may version din ng sinulog ang mga taga Iloilo. At hindi lang ito ginagawa sa fiesta, kundi pati sa kasal. Agaw atensyon nga online ang aktwal na kuha ng isang kasalang ito sa Iloilo. Paano ba naman tila may nagsasabong na itak, ilang hakbang lang ang layo sa bagong kasal? I wonder, ano ang kaugnayan nito sa tinatawag na sinulog sa Iloilo? Dito sa Sitio Balod sa bayan ng Leon, Iloilo, nakilala namin ang bagong kasal na sina Johnny May at Raymond. Literal nga raw na naging makulay ang kanilang buhay. Ang love story kasi nila nagsimula sa gulay. Si Raymond kasi ang dating nagde-deliver sa pwesto ng gulay ni na Johnny May sa palengke. Nakita ko siya sa supermarket noon 2015. Parang na love at first sight yata ako sa kanya. Hiningi ko ang kanyang number at saka next meet muna hanggang sinagot niya ako. Nagkakilanlan, nagkamabutihan, hanggang sa mapagpasyahan nilang i-level up ang kanilang relasyon to forever. Almost 7 years na po kami magkasintahan. Tapos, noong 6 years kami, nagmanikan sila sa amin. Tapos, 1 year yung preparation namin para sa kasal. Ang kanilang kasal nag-viral nga online. Dahil sa videong ito na bahagi raw ng wedding celebration nila, kung saan may mga lalaking tila naglalabanan ng itak, paglilinaw ng mag-asawa, wala raw dapat ipangamba. Ang labanan ng itak, tinatawag daw na sinulog sa kanilang lugar. At bahagi ng tradisyon kapag may okasyon o pagdiriwang. Paniniwala kasi ng matatanda, pantanggal ito ng malas. Ang sinulog po ang tawag dito sa amin ng mga kinaray ay sayaw, pangpatanggal malas. Tradisyonal talaga namin dito sa bukid yung mga sayaw kasi every festa or kasal or libing, may ganun talaga dito sa amin. Nalaman namin ang sinulog sa mga matatanda at mga ninuno namin. Ang system may grupo na tila ba on call na iimbitahan para magsayaw. At ang props nila, imbes na imahe ng santo o kaya naman anumang instrumento, gumagamit sila ng ginunting o yun bang lokal na tawag nila sa itak. Pero I wonder, paano nga ba nagsimula ang tradisyonal na sayaw na ito? Ayon raw mismo sa leader ng tribu, bagamat kanilang nakasanayan, hindi nila sigurado kung saan at paano ito nagsimula. Nang ikinonsulta rin namin sa mga eksperto, wala rin makapagsabi ng pinagmulan nito. Yung sinulog daw nila ay mauugat doon sa kalis. Ang kalis is isang form ng martial arts na sinasagawa ng mga sinaunang Pilipino. Instead na kalis, pinasok nila ito as sinulog and eventually nauugnay din daw ito sa arnis. Ang mga ritual o mga ritual dances ay sang-ayon sa mga antropologo, may tuturing natin bilang ekspresyon ng isang komunidad. Kakaiba man para sa iba, para sa mag-asawang Johnny May at Raymond, walang masama kung maniniwala. Sa katunayan nga, tingin ng mag-asawa, ito ang nagpatibay ng kanilang relasyon. Maganda yung naging epekto niya sa amin. Binigyan niya kami ng masayang pagsasama, magandang pangangatawan, tapos pamilya po namin. Naging maayos po. Pero totoo man o hindi ang paniniwala, ang mahalaga, ano man ang mangyari, pipiliin pa rin daw nila ang isa't isa. Meron man o walang Tradisyon. papakasalan pa rin kita kasi ikaw lang yung babaeng minamahal ko. Thank you sa pagmamahal and sana till death do us part. Love you. Mahigpit na paniniwala ng iba, dapat munang ikasal bago magsama sa iisang bubong. Pero para sa ka-wonder nating sina Michael at Cindy, magsama muna para sa mas matibay na pagsasama. Nag-umpisa ang kanilang pag-iibigan noong nagkita sila sa kanilang high school reunion.
Dating magkaklase kami. Nagkausap kami ng mga kaklase namin ng grade 7 na kailan ulit daw magre-reunion kami. Hanggang sa nag-3 days na kami communication na sunod-sunod yung chat namin na kami lang dalawa. Then, nag-decide kami na magkita. Araw-araw na nga magkausap ang dalawa hanggang sa lumalim ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Pero kagaya ng ibang relasyon, hindi raw palaging masaya. Kung mahal mo talaga ako, paglalaban mo kasi yung nanay kasi niya parang hindi boto sa akin. Hindi sila boto rito eh. Kaya ang nangyari, para iano ko sa kanya na mahal ko siya, binahay ko siya. Maliman sa paningin ng iba, naging paraan daw ito ni Michael para mapatunayan niya sa kanyang mga magulang na si Cindy ang para sa kanya. At nang magkasama na sa iisang bahay, ang kanila raw pagsasama, mas lalong naging matibay. Hanggang sa ang kanilang pagmamahalan, nagbunga. At makalipas ang 5 taon na pagsasama, para na rin sa mga anak na isipan na ng dalawa na magpakasal. Ikakasal ang dalawa ngayong Hunyo sa kasalang bayan sa kanilang lugar. At kapag usapang kasalan, budget ang kailangan. Kaya naman to the rescue si Budgetarian Bride dyan. Ako po si Camille Farnella. Ako po ang tao behind the page na The Budgetarian Bride. Minsan rin naging bride si Camille, kaya naman alam niya ang stress ng wedding planning. Kaya naman para matulungan sina Michael at Cindy sa paghahanda sa kanilang big day, hihingi sila ng tips from the Budgetarian Bride herself. Ang goal ko po is makatulong sa mga soon-to-weds kagaya ninyo na nagpaplano ng wedding within a budget and as much as possible ay stress-free po. So, pwede ko po bang malaman kung may wedding date na po ba kayo? June 24 po. Kasalang bayan po. Bilang The Budgetarian Bride, pwede pong malaman yung budget. Nasa 5,000. 5,000 pesos po. So, ito po, nag-prepare po ako sa inyo ng mga checklist na pwede po ninyong gawin para po makatulong sa pagpaplano ninyo ng wedding. May listahan po tayo dyan yung mga dapat nyo pong i-prepare, kagaya po ng susuotin nyo, ng mga wedding gown, ng groom's attire. And dahil limited po yung budget, usually ang pinaka-tipid po na option na ginagawa ng iba, pwede po yung rental, or makabili po tayo ng mga second hand na mga wedding gowns. Meron na po yung sa ate ko na may magagamit ka na. Doon sa checklist na binigay ko sa inyo, may nakalagay din dyan ng mga non-negotiables. Ano ba ang mga non-negotiables? Non-negotiables ang kadalasang tawag sa mga bagay na hindi pwedeng mawala sa iyong kasal. Pwedeng pangarap mong makeup artist, pangarap mong gown, pati na rin pangarap mong wedding venue. I hope na nakatulong sa inyo yung checklist na binigay ko and sana malaki yung matipid ninyo sa inyong wedding planning. Ang soon-to-be-wed na sina Cindy at Michael, sasamahan kong maghanap ng kanilang wedding essentials. Pero ang challenge dapat within the budget. Pwede na to at pwede na siya ikasal ngayon din. Sasakal na po. Sa tulong ng tips ni Budgetarian Bride, bring it on at tulungan nating maghanap ng wedding OOTD ang ka-wonder couple nating sina Cindy at Michael. Kung si Cindy may nahiram ng wedding gown sa kanyang ate. Sasakal na po. Si Michael naman wala pa raw isusuot. Nako, don't worry. Fairy Godmother Susan is the key. Okay, ito ba mga ka-wonder, kasama natin si Mark. Ayan, dito isa sa isang bridal store dito sa Quezon City. Pinaparent nyo to, no? Yes po. Kumusta ang rental pag ganun? Ma'am, tuwing June po, tuwing peak season yan. Peak season ang June? Yes po, yes, June. Mga May, June, yes po. Speaking of, for groom, may kasama kami dito ikakasal. Yes po. Oo, pero at may kasama itong stylist, fashion stylist. Para to, Sandro and the couple. Halika na. Dito, dali. Ito. Halika, Sandro. Tulungan na nga natin to. Pumili itong dalawa ng para sa iyo, ha? Opo. Let's go inside. Mark, alimawa, ikaw ang papipiliin.
Ano yung sa tingin mo bagay na kulay dito sa couple na to? Yung kulay na gusto ko kay groom, parang gusto ko siya sa black. Pero kung Halika may na. prefer po kayo na color, sir, please. What color is this? This is blue. Blue. Gusto mo ba? Ikaw ba? Ano favorite color mo? Blue. Blue. Ito sir. Ay, blue. Gusto niya. Na medyo blue. Sandra, bagay mo sa kanya to? Yes po, ma'am. Yung Yan, color. yung cut po, saka yung nasa loob. Ano mangyayari pag yung sunod niya? Tatangkad siya? Popogi. Popogi po siya. Magkano yung ganyan, renta niyan? Ito, halimbawa ito. Nasa 3K to 5K. 3K yan. Sandro, okay na ba 3K? Tawag tayo. Kay Mark. Oh yes, pwede tumawag. 2.5 na lang. Papag-usapan mo. Pwedeng humagel sa inyo? Pwede naman. So kung bagay, parang kami kakasal ngayong araw na to. Parang attorney. Ayaw mo yung attorney? Ano gusto mo, attorney o ahente? Bagay sa'yo, pwede na ikasal ngayong araw na to. Next naman, wedding outfit, check. In love yarn. Congratulations, Cindy and Michael. Hangad namin ang masaya at matibay niyong pagsasama. Opo, naniniwala ako sa kasal kasi yan ay sagrado yan. Blessing. Oo naman. Kasi yan ang magpatibay sa isang pamilya eh. Kasi dyan nalalaman talaga kung gaano kayo nagmamahalan. Parang yung ring, dapat magstay ka for your family kasi meron kang kasal. Kasi yun yung nagbabind sa family din. Yung marriage kasi dito sa simbahang Katolika, hindi lang naman siya pangako sa dalawang magiging mag-asawa doon sa babae at doon sa lalaki. Commitment to between doon sa dalawa saka yung Diyos. So parang tatlo kayong nagtutulong-tulong dito. Goal talaga natin sa makabuo tayo ng isang magandang pamilya na merong takot sa Diyos at meron din pagmamahal sa kapwa. Iba't iba man ang opinyon ni Juan. Ayon sa eksperto, mahalaga raw ito lalo na sa usaping batas. Pagpapakasal ay pagsasaayos ng formalidad ng pagsasama. Ngayon, pagka pumaloob kayo doon sa legalidad ng kasal, karapatan naman ng asawa o ng magulang sa mga anak, alam ninyo kung ano yung mga alituntunin ng pakikisama nyo sa bawat isa. Nakaka-wonder kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Subaybayan nyo rin po ang aming mga social media accounts sa TikTok, Instagram at Facebook. At sa mga kapuso natin sa iba't ibang panig ng mundo, miss nyo na ba ang paborito nyong GMA at GTV shows? I-follow at mag-subscribe lang sa GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV para updated kayo sa tawanan, iyakan, kilig, at sa mga balitang dapat nyong malaman mula sa mga paborito nyong palabas, natatak, puso at tatak public affairs. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!